mahihina yung mga tao na ginagamit ng Panginoon. 능력이 중요한 게 백그라운드가 중요한 게 아니에요. Hindi importante yung power nyo, hindi important yung background nyo. Okay. Today, first judge 데보라. 데보라 뜻은 아마 꿀벌일 것입니다. Siguro ang ibig sabihin ng Deborah is yung honey bee. 에훗이 죽으니 이스라엘이 또 하나님 앞에 악을 행했어요. Nung namatay daw ulit si Ehud, yung Israel, nagkasala ulit daw sa harapan ng Panginoon. 그래서 한 리더가 중요한 거예요. Kaya importante kung sino yung leader mo. 그 리더가 살아있을 때만 그 고유한 강력한 문화가 유지가 되는 거예요. Kasi kung kailan buhay lang yung leader na yun, yung culture na yun napapreserve. 그런데 여호수아는 모세를 너무너무 사랑했어요. Pero si Joshua, sobrang minahal niya si Moses. 그러니까 모세가 죽기 전에 그 이어받습니다. Tapos bago mamatay si Moses, tinanggap niya muna, na-impart muna lahat sa kanya. 엘라이샤는 엘라이자를 너무너무 사랑했어요. Elijah, sobrang minahal niya si Elijah. 그러니까 하나님께서 취하려고 하는데 계속 따라가는 거예요. Kaya gusto na ng Panginoon kunin si Elijah, pero sama siya ng sama. 따라오지 마라. Huwag kang sumama sa akin. 길갈에서 베델에서 요르단에서 계속 따라오지 마라. Doon sa Gilgal, sa Bethel, tapos sa Jordan, sabi niya, huwag kang sumunod sa akin. 여호와의 살아계심을 가르쳐 내 맹수하는데 내가 반드시 따라갈 것이다. Pinapangako ko sa Panginoon na buhay na gusto kong sumama sa'yo, hindi kita iiwan. 그러니까 무슨 일이 있어도 따라가겠다는 거예요. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, susunod ako sa'yo. 그보다 강한 맹세가 없어요. 그보다 큰 맹세가 없어요. Walang mas malaking covenant or promise ka sa doon. 그러니까 도대체 왜 그러냐 너? Bakit mo yan ginagawa? 당신의 영감에 갑절을 내가 받기를 원하나이다. Gusto ko makatanggap ng multiple times ng portion ng power mo. 엘라이자는 북이스라엘에서만 사역했습니다. Di ba si Elijah, doon lang siya sa North Israel na nag-ministry. 그 강력한 영권을 가지고 북이스라엘만 사용했어요. Kung ganong kalakas na power niya, ginamit niya lang sa North Israel. King of the North Israel. 근데 이 엘라이자는 남유다까지 사역하기를 원했어요. Pero si Elisha, gusto niya pati sa South Judah. 자기는 아버지보다 낫지 못합니다. 자기는 영적 아버지보다 뛰어나지 못해요. Hindi mas malakas yung power niya kasi sa spiritual father niya. 누가 엘라이자보다 탁월할 수 있겠어요? Sino ba ang makakalagpas sa power ni Elijah? 내가 능력은 없지만 엘라이자를 사랑하는 마음은 정말 특별해요. Kumbaga wala akong power pero sobrang malaki yung pag-ibig ko, pagmamahal ko para kay Elijah. 그러니까 당신이 못다한 사역을 내가 이루고 싶습니다. 남유다까지 내가 사역하고 싶습니다. 2배를 주시옵소서. Kaya yung ministry na hindi mo natapos, gusto kong tapusin, bigyan mo ko ng double portion para matapos ko yun. 그러니까 엘라이자가 야 네가 정말 어려운 것을 구하는구나. Kaya di ba sinasabi ni Elijah, sobrang hirap ang hinihiling mo. 하나님께서 나를 취하신 걸 네가 보면 그것이 이루어질 것이다. Pag once na kinuha ako ng Panginoon, mangyayari yun sa'yo. 그런데 정말 이루어졌습니다. Pero nangyari talaga. 많은 사람들이 능력을 원해요. Madami mga tao gusto nila makahingi ng power. 흥미로 원합니다. 흥미로. Parang interest lang. 아니면 높아지기 위해서. Or para tumaas yung fame nila. 근데 엘라이샤의 마음은 엘라이자를 너무 사랑해서 그의 못다한 부르심을 다 이루고 싶은 거예요. Pero ano ba yung heart ni Elisha? Dahil sobrang mahal ko yung leader ko si Elijah, yung calling na hindi niya natapos gusto kong tapusin. 내가 나한테 2배 영감만 주면 내가 2배, 3배라도 고생해서 내가 이루겠습니다. Kung bibigyan mo ko ng double portion, 2 times or 3 times, mas maghihirap ako para matapos lang to. 남유다로 갔어요. 나중에 Pumunta siya sa South Judah. 애들이 대머리 올라가라 애들 장난했습니다. Sabi na, ano ba, kalbo, umalis ka, parang ganon. 그게 무슨 말이야? Ano ibig sabihin nun? 누구의 영적 아버지 엘라이처럼 올라가 하늘로. Parang, 네가 그 신령에 올라가 봐. ay ibig sabihin nun, katulad ng spiritual father mo, na pumunta ka din doon umakyat ka din doon sa taas, pumunta ka sa langit. 또 두 번째 이음 남유다잖아. 아유 저 북이스라엘로 올라가 북이스라엘로. As pangalawa na yung meaning nun, bumalik ka na doon sa North Israel, doon ka na sa North Israel, huwag ka dito sa South Judah. 왜 남유다까지 내려와서 난리야? Bakit ka pa pupunta sa South Judah? 조롱했어요. Kumbaga, parang 곰이 나와서 아이들을 다 죽여버렸어요. 수십 명의 아이들을 죽여버렸어요. pinagtatawanan siya, tapos pumunta yung malaking bear, tapos pinatay lahat ng mga bata doon. 여러분이 얼마나 하나님을 사랑하는 그 마음이 중요한 겁니다. Sobrang importante kung gaano mo kamahal yung Panginoon. 하나님께서 엘리사한테 처음부터 그렇게 갑절의 영감을 주려는 생각이 없었어요. Siguro yung Panginoon, wala siyang heart na sa una palang bibigyan kita ng double portion or multiple portion ng power ni Elijah. 자기가 받아내는 겁니다. Siya yung tumanggap nun, siya yung naghatak. 우리 오늘 지금 이렇게 문을 잠궜어요. So today, nag-lock po tayo ng pinto. 우리 어른들은 한 3주만 하자, 3주, 4주 광고를 하자 했어요. Sabi ng mga adults natin na 2 to 3 weeks magsabi muna tayo sa mga tao para masanay sila. 계속 하나님께서 마음이 불편하시다는 느낌이 들었어요. Pero paulit-ulit ko nararamdaman na hindi komportable yung Panginoon. 광고를 매일 2주 동안 하고 오늘 닫아버렸습니다. So every day na nagsabi kami na parang nagsabi na kami na magsasara kami ng pinto, tapos today nagsara kami ng 몇 pinto. 명이 왔다 돌아가는지 몰라요. 우리는. Hindi natin alam kung ilan yung pumunta tapos babalik sila, hindi sila makakapasok.
근데 누군가는 기분 나빴을 거예요. Pero siguro may mga ibang tao na hindi sila parang nainis sila. 베드로가 내가 사람을 기쁘게 하랴 하나님을 기쁘게 하랴. Diba sabi ni Pedro na sino ba ang bibigyan ko? 저건 소리가 됐어. Kung isa o dalawang beses nasira yung mic, tapos na-destruct, problema yun ng mic. Pero kung paulit-ulit, problema na yun ng tao. 사람이 게을러서 그래요. 물 들어왔어. 말랑 배터리 라이. 어? 브링크. 얼굴에 똥을 바르고 싶다. Sa Malakay chapter 2, sinabi ng Panginoon na gusto kong pahiran ng tae doon sa mukha ng mga priest. 원소오프링에 내장 피우고 남은 똥을 얼굴에 바르고 싶다. Sabi daw doon sa burnt offering, yung sinunog niya tapos doon sa intestine na natirang tae, gusto niya daw ipahid sa mukha. Bakit kaya? May ganun na sinabi sa Bible. 복사하는 게 아니야. 하나님께서 얼굴에 똥을 바르고 싶다. 하나님이 직접이잖아요. Hindi pastor ang nagsabi, yung Panginoon mismo nagsabi na gusto ko ipahid yung tae sa mukha nila. 일반 백성한테 한 게 아닙니다. Hindi niya sinabi sa mga ordinary na mga members. 제사장들 레위인들한테 이야기한 거예요. Sinabi niya sa mga Levites, sa mga priests. 리슨 레위인들이 하나님의 사역자들이 하나님을 존경하는 마음이 너무 없으니까 하나님께서 그렇게 하고 싶은 거예요. Bakit? Kasi yung mga Levites, yung mga ministers, wala silang respeto sa Panginoon. Sobrang wala silang respeto kaya gustong gawin ng Panginoon yun. 이거 계속 마이크 이런 거 진짜 사실은 문제가 정말 큰 겁니다. Mike, paulit-ulit ganito, ang laki talaga ng problema. 정말 회개를 해야 돼요. 이거. Dapat mag-repent kayo. 어떻게 매번 설교를 브레이크를 걸게 하냐? Bakit every time ini-istorbo mo yung preaching? 하나님께서 얼굴에 똥을 바르고 싶다는 건 그럴 수 있다는 생각을 해야 되는 거예요. Dapat mag-isip ka, pwede ka din gusto ka din pahiran ng Panginoon na sa mukha ng tae. 남유다에 보면은 아사 왕 그리고 히스기야 그리고 우시아 왕 이 세 왕이 종교 개혁을 했습니다. Di ba po dun sa South Judah si Asap tapos Hezekiah tapos si 우시아. Uzziah, sila yung ng religion. Ang tawag dun? Reformation? 릴리전 리포메이션. 그들은 굉장한 왕들이에요. So sobrang malalakas talaga sila na hari. 정말 거룩한 왕들입니다. Sobrang amazing sila tapos sobrang holy sila. 내가 지금 3시에 문을 닫아도 되나? 내가 이런 생각이 들어요. Actually, nag-isip ako na pwede ko bang isara yung pinto ng tree? 내가 저렇게까지 할 만큼 내가 거룩한 사람인가? Ganun ba ako ka-holy na tao? 내가 예배를 다 뜯어고치고 너희들은 뭐다? 올 자격이 없어! 이렇게 말할 수 있을 정도 내가 그렇게 거룩하고 하나님이랑 가까운 사람인가? Parang gusto kong baguhin lahat ng worship style tapos sasabihin ko sa mga ibang tao na wala kayong karapatan para pumasok, huwag kayong pumasok. May ganun ba akong karapatan para sabihin sa 하나님께서 네가 kanila? 말한 대로 내가 심판하겠다고 했기 때문에 이렇게 내가 하면 나한테도 불리합니다. Diba, sinabi ng Panginoon, kung ano yung sinabi mo, yun din yung i-judge ko sa'yo. So kapag ginawa ko to sa kanila, kawawa din ako kapag hindi ko siya ginawa. 너는 성도들한테 3시에 문 닫고 너는 왜 맨날 낮에 늦어? 이렇게 하면 내가 뭐가 되는 거야? Kung sasabihin ng Panginoon, yung mga members, hindi mo sila pinapasok ng tree, tapos ikaw lagi ka nalilate, anong sasabihin ko sa harapan ng Panginoon? 그러나 하나님의 마음이 불편하다. Pero kahit na ganun, hindi komportable yung heart ng Panginoon. 가끔 내가 이제 분노가 올라와서 내가 뭔가 할 때가 있어요. May mga times na galit ko yung lumalabas kaya may ginagawa 그건 ko. 정말 잘못된 겁니다. Yun talaga, mali talaga yun. 근데 가끔 내가 분노가 조금 올라오는데 그 시드가 살짝 올라오는데 불의 씨앗이 그런데 하나님께서 그걸 증폭시켜서 일할 때가 있어요. 그거는 하나님이 나의 성품을 이용해 내가 받은 어떤 감동을 이용해서 일하시는 거예요. Pero may mga times na sobrang konti lang yung galit na meron ako pero biglang pinalakas siya ng Panginoon, pinaapoy siya ng Panginoon para gamitin yun. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon gamitin yung character ko para i-reveal yun. 언더스탠드 하나님이? 그걸 잘 구분해야 되는데 여러분 내 말을 듣고 이해를 했으면 좋겠어요. Dapat ma-distinguish yun ng maayos. Sana habang sinasabi ko to sa inyo, naintindihan nyo talaga. 근데 지금 두 번째 같아. 사실 나는 그냥 내버려 뒀습니다. Huh? 사실 그냥 난 늦게 와도 내버려 두는 편이었어. Actually, ako yung tao na parang hinahayaan ko lang sila kahit late sila pumupunta. 우리는 원래 안 그런 문화였는데 언제부턴가 내가 조금씩 양보해서 그냥 내버려 뒀어요. Hindi tayo ganong culture dati pero simula nung isang period parang hinahayaan ko na sila kahit late lang sila. 하나님께서 굉장히 불편하신 것 같은데 그래도 저거 그래 온 것도 감사한데 자꾸 혼내고 이렇게 하면 되나? Feeling ko sobrang hindi komportable yung Panginoon pero sa heart ko din meron na ay nagpapasalamat na lang ako kahit pumunta man lang sila. Ganun yung heart ko. 근데 어느 날부터 예배가 임재가 약해요.
Tapos simula nung isang araw, sobrang hina na ng presensya. 내가 잘못했나서 내가 기도도 많이 해봤습니다. Kaya sabi ko, ako ba yung may kasalanan? Kaya nag-pray talaga ako. 우리 사역자들 기도를 덜 해서 내가 방도 만들어서 기도도 정말 열심히 했습니다. Tapos inisip ko na baka yung mga minister namin na kulang sila ng prayer, kaya gumawa kami ng group chat, tapos sa room, tapos na nag-pray kami. 이것저것 할 수 있는 건 다 해봤는데 그래도 임재가 없는 거예요. Lahat ng kaya namin gawin, tinry namin, pero kahit na gano'n, walang presensya. Are you listening seriously? 그래서 야 이거 뭔가 잘못됐구나. 하나님께서 우리 예배를 기뻐하지 않는구나. Kaya nalaman ko na may something wrong kasi yung Panginoon hindi na siya natutuwa sa worship natin. 옛날에 정말 주님이 여기 임하고 있다는 느낌이 강했습니다. Dati talaga nararamdaman natin na yung Panginoon gusto niyang pumunta dito, nandito siya sa pwesto na to. 그러다가 나도 좀 나태해졌었어요. Tapos isang araw, ako din parang nangihinayang ako, tapos parang hindi na ako katulad ng dati. 알아서 인도를 잘했어. 2시 40분부터 기도를 잘하니까 나는 이제 안 나왔었는데 내가 늘 나와서 인도할 수는 없잖아. Di ba, 2:40, parang nag-start na sila ng prayer, kaya sabi ko na sige, bala na sila kasi magaling naman sila. Hindi naman everyday pwede ako pumunta dito para mag-lead. 도저히 기도를 아직 하는데도 불구하고 임재가 너무 약해서 내가 나와봤습니다. Pero kahit na nag-pray sila, sobrang hina ng presensya, kaya nag-try akong lumabas. 5명에서 10명 앉아 있는 거예요. 5 to 10 lang yung nakaupo. Maybe 7 to 8 people sit down at the back, that front. 나 너무 놀랐어. Sobrang nagulat ako nun. 와, 하나님에 대한 사랑이 없구나, 성도들이. Wala silang pagmamahal sa Panginoon. 성도들이 하나님에 대한 존중이 없구나. Wala silang respeto sa Panginoon. 두려웠습니다. Natakot ako nun. 이렇게 예배를 준비할 때 2시 40분에 8명밖에 없는데 이렇게 예배를 준비할 때 임재가 있으면 그게 잘못된 거지 그게. 2:40, nagpe-prepare ng worship, 8 lang yung tao na nakaupo. Kapag may presensya yung simbahan na yun, mali yun. Dapat wala talagang presensya kung ganun yung attitude nyo. 베리 꼰대랑 다. 그래서 이렇게 지금 문을 잠그기 시작했던 거예요. Kaya nag-start na tayong mag-lock na po ng pinto. 혹시 여러분 제자들 중에서 안 온 사람들이 있을까? Meron po ba sa mga disciple nyo hindi pumunta? 잘 설득해서 다음부터 또 일찍 오도록 해봐요. Parang i-persuade nyo po sila na maayos para maaga po yung punta nila next time. Verse 6. Read. Verse 6. Isang araw ay pinatawag ni Deborah si Barak na anak ni Abinoam na taga Kedesh na sakop ng lahi ni Naphtali. Pagdating ni Barak, sinabi ni Deborah sa kanya, "Inutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kumuha ng 10,000 lalaki sa lahi ng Naphtali at Zebulun at dalhin sila sa bundok ng Tabor." Sorry, 4-5. Verse 4 and 5. Nang panahong iyon, ang pinuno ng Israel ay si Deborah, na isang propeta ng Diyos at asawa ni Lapidot. Kapag gustong ayusin ng mga Israelita ang kanilang mga di pagkakaunawaan, pumupunta sila kay Deborah na nasa ilalim ng puno ng palma na pag-aari nito, sa pagitan ng Rama at Bethel sa kabundukan ng Efraim. 지금 하나님께서 드보라를 불렀던 그 구절이 없어요, 사실. Actually, wala pong verse dito na sinabi na tinawag ng Panginoon si Deborah. 드보라가 지금 받은 감동을 가지고 이 바락한테 하나님께 너를 보내지 않냐 이렇게 하시는 거예요. Kumbaga, may naramdaman na si Deborah tapos sinabi niya kay Balak na hindi ka ba tinawag ng Panginoon? Verse 7. Verse 7. Lilinlangin ko si Sisera, ang commander ng mga sundalo ni Habin, na pumunta sa lambak ng Kishon, kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe, at doon pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. 드보라가 지금 기도하다가 감동을 받은 걸로 지금 선포한 것 같습니다. So feeling ko na habang nagpa-pray si Deborah, biglang may pumatak na emosyon sa kanya tapos dineclare niya yun. Understand? 기도를 해야지 감동을 받아요. Kailangan niyo mag-pray para makatanggap kayo ng desire or mga heart. 기도를 안 하면 감동을 못 받습니다. Kung hindi ka nagpa-pray, hindi papasok yung desire sa loob mo. 여러분이 잘못하고 있는 게 많잖아. 여러분이 잘못하고 있는 게 많잖아. Di ba madami mga bagay na mali kayo, nagkakamali kayo? 사역이나 하나님 관계나 여러분 인간 생활에 잘못하고 있는 게 많잖아. Sa ministry man o sa relation nyo sa Panginoon, sa relation nyo sa mga tao, madaming mga mali. 근데 기도를 해야지 감동을 받는다. Pero kailangan mo mag-pray para malaman mo kung ano yung mali. 기도를 더 깊이 하면 음성을 듣는다. Pag once na mas malalim pa yung prayer mo, makakarinig ka ng voice. 그러니까 기도를 안 하는 사람은 음성도 못 듣고 감동을 못 받아요. So ang taong hindi nagpa-pray, hindi siya makakatanggap ng desire or ng heart, at the same time, hindi na siya makakarinig ng boses ng Panginoon. 그러니까 하나님께서
너 잘못했다라는 그 책망을 받을 일이 없는 거야 지금. So, ibig sabihin, wala kang sitwasyon na papagalitan ka ng Panginoon, mali yung ginagawa mo. 그러니까 기도를 안 하면은 하나님께서 나한테 책망한다는 느낌이 없으니까 항상 내가 잘하는 걸로 생각합니다. Kaya pag once na hindi ka nagpa-pray, hindi ka pinapagalitan ng Panginoon, feeling mo na magaling ka, walang mali sa buhay ko. 나 잘하고 있다. Magaling naman ako. 나 문제가 없다. Wala naman ako maling ginagawa. 그런데 누가 사람이 뭐라 그러면 아니 왜 기분 나빠요 지금. Pero pag once na nirebuke ka ng tao, sabihin mo na, bakit mo ako nire-rebuke? Pati ang Panginoon, di ako nire-rebuke. 하나님의 강력하게 리뷰킹하는 메시지가 한 번도 받은 적이 없는데 리더가 뭐라고 담임 목사가 뭐라고 그러면 기분이 나쁩니다. Kasi kahit isang beses hindi ako nire-rebuke ng Panginoon ng malakas, pero bakit ikaw leader nire-rebuke ako? Kaya masama yung feeling ko. 강팍해지는 거예요. Ibig sabihin, naninigas ka. 여러분 하나님 음성을 잘 듣습니까? Nakakarinig po ba kayo ng boses ng Panginoon na maayos? 하나님 감동을 잘 느낍니까? Nakakaramdam po ba kayo kung ano yung heart ng Panginoon? 그게 없으면 여러분 하나님을 멀어진 거예요. Pag once na wala kayo nararamdaman, ibig sabihin malayo kayo sa Panginoon ngayon. 여기 있으면 여러분 내 음성 들립니다. 근데 저 멀리 밖에 나가면 이 마이크로라도 들리겠어 안 들리지? Pag once na nandito kayo, naririnig niyo yung boses niyo, pero naririnig niyo yung boses ko. Pero pag nandun kayo dun sa labas, kahit na nakamike ako, dahil sobrang layo kayo, sumigaw-sigaw ako, hindi niyo maririnig. 7-8 Verse 7. Lilinangin ko si Sera, ang komander ng mga sundalo ni Harbin, na pumunta sa lambak ng Kishon, kasama ang kanyang mga sundalo at mga karwahe, at doon pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Sinabi ni Barak kay Deborah, pupunta ako kung sasama ka, pero kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. 피니시? 하나님께서 네 손에 그들을 넘겨주겠다. Sabi daw na, bibigay ng Panginoon sa kamay mo yung mga army na yun. 시스라와 900 병거를 넘겨주겠다. Sabi daw si Seria, tapos yung 900 chariots bibigay sa'yo. 근데 이 남자가 당신이 가면 내가 가고 당신 안 가면 안 간다는 거야. Pero sabi ng lalaki na, pag sumama ka, pupunta ako, pero pag hindi ka sumama, hindi ako pupunta. 여러분 전쟁할 때 여자가 필요합니까? Pag war ba, kailangan ba ng babae? 나는 지금 장군이에요. General ako. 난 지금 곧 부르면은 지금 10,000명이 모일 상황이야 지금. Pag once na nagtawag ako ng mga tao, lagpas 10,000 na mag-gather. 다 준비가 됐지만 난 당신이 안 가면 안 가겠다는 거야. Lahat sila prepared na, pero pag once na hindi ka sumama, hindi ako pupunta. 물리적으로는 그가 더 힘이 셉니다. Kung titignan natin physically, mas malakas siya. 그런데 이 여자를 너무 의지하고 이 선지자를 너무 사사를 너무 의지하고 있는 거예요. Pero sobrang nakarely siya dun sa babae. 여러분 기도를 안 하면 사람을 의지하게 됩니다. Pag once na hindi kayo nagpa-pray, makakapag-rely kayo sa tao. 기도를 안 하면 계속 두려워요. Pag once na hindi kayo nagpa-pray, laging may takot. 의사가 겁주면 두렵습니다. Pag tinakot ka ng doktor, matatakot ka. 은행이 겁주면 두렵습니다. 은행이 겁주면 두려워요. Pag tinakot ka ng bangko, matatakot ka. 건물주가 집주인이 겁을 주면은 두려워요. Pag once na tinakot ka ng mga building owner ng saan ka nag-uupahan, matatakot ka. 그래서 자꾸 사람이랑 같이 있고 싶어요. So lagi mong gusto na may kasama kang tao. 오늘 지금 바락이 그렇게 한 거예요. Ganun yung gawa ni Balak. 기도를 안 해서 그렇습니다. Kasi hindi siya nag-pray. 기도를 하면 하나님이 주시는 부담감을 느낄 수밖에 없다. Kasi pag once na nag-pray ka, makakaramdam ka ng burden na magagaling sa Panginoon. 이렇게 나를 부르시구나. Tinatawag ako ng Panginoon. 나를 이미 불렀구나. Tinawag na pala ako ng Panginoon. 내가 나서기를 원하시는구나. Gusto ng Panginoon na kumilos na ako. 기도를 하면 감동을 느끼는 거예요. Kapag once na nagpa-pray ka, mararamdaman mo yun. 드보라는 이미 감동을 받았습니다. Si Deborah, nakatanggap na siya. 나를 사사로 부르시는구나. Tinawag ako ng Panginoon bilang judge. 그래서 자기가 사람들을 많이 통치했어요. So madami mga tao na siya yung naghahari sa kanila. 근데 적군 때문에 너무 힘든 거야 20년 동안. Pero dahil sa mga enemy nila, sobrang hirap for 20 years. 하나님께서 바락을 보내시길 원하는구나. Tapos nalaman niya na gusto ng Panginoon na gamitin si Balak para pumunta dun sa war. 드보라는 기도에서 다 느꼈지만 바락은 기도를 안 하니까 느낌이 없는 거예요. Si Deborah, dahil nag-pray siya, naramdaman niya. Pero si Balak, dahil hindi siya nag-pray, wala siya naramdaman. 기도를 안 하면 믿음이 안 생깁니다. Pag once na hindi ka nag-pray, hindi ka magkakaroon ng faith. 그러니까 당신이 가면 내가 가겠다. Kaya sabi niya, pag once na sumama ka, pupunta ako. He is a muscle guy. He has a weapon. He has the army. He has the general position. 그런데 목숨이 눈앞에 있으니까 무서운 거예요. Pero dahil nandun yung buhay niya, pwedeng mawala yung buhay niya, kaya 그럼 natatakot 누가 siya. 담대해질 수 있을까? Sino ba ang pwedeng maging courageous? 하나님 음성을 듣는 사람이 담대해집니다. Yung mga taong nakarinig ng boses ng Panginoon, yung mga brave. 하나님 음성 한 음성만 들으면 아무리 두려운 상황이라도 담대하게 일어날 수 있다. Kahit isang boses lang ng Panginoon, kahit sobrang nakakatakot yung sitwasyon, makakatayo ka. 친밀함이 있으면 담대해집니다.
Chimiram? 인티마시. Pag once na may intimacy ka sa Panginoon, magiging brave ka. 정말 어려운 상황이에요. Sobrang mahirap yung sitwasyon. 감동도 못 받아, 음성도 못 들어. Hindi ko naririnig yung boses ng Panginoon, hindi ko nararamdaman yung heart ng Panginoon. 그런데 하나님이 날 버리지 않을 것이다라는 친밀함이 있는 거예요. Pero pag once na may heart tayo na hindi ako iiwan ng Panginoon, hindi ako papabayaan ng Panginoon, ibig sabihin intimacy yun. 야, 내가 이렇게 하나님을 살아가는데 Sobrang mahal ko yung Panginoon, ganito ka kamahal yung Panginoon. 하나님 반드시 날 책임지시겠지. Siyempre, yung Panginoon yung magpaprotekta sa akin. 옆에 사람 망하고 넘어집니다. 옆에 사람들 망하고 넘어져요. Yung mga ibang tao nagbabackslide na sila kasi sobrang natatakot na sila. 이렇게 그래도 친밀함이 있으면 너희들 다 넘어져, 나는 안 넘어져 이렇게 말할 수가 있다. Pero kapag once na may intimacy ka sa Panginoon, kahit lahat kayo umuwi kayo, magbackslide kayo, hindi ako magbabackslide. 아멘. 기도를 하면은 믿음이 생기고 믿음이 생기면 순종할 수 있고 순종하면 영광이 따라온다. Pag once na nag-pray ka, nagkakaroon ka ng faith. Pag once na may faith ka, makakapag-obey ka. Pag once na nakapag-obey ka, magkakaroon ng glorious life. Verse 9. So, verse 9. Sumagot si Deborah, sige, sasama ako sa iyo, pero hindi mapupunta sa iyo ang karangalan dahil ipapatalo ng Panginoon si Sisera sa isang babae. Kaya sumama si Deborah kay Barak at pumunta sila sa Kedesh. Amen. 기도를 하면은 믿음이 생깁니다. Pag once na nag-pray tayo, magkakaroon tayo ng faith. 믿음이 생기면 순종할 수가 있어요. Pag once na nagkaroon ka ng faith, kaya mo mag-obey. 순종하면 승리가 옵니다. Pag once na nag-faith ka, mapupunta yung victory sa'yo. 승리하면 영광이 따라옵니다. Pag once na nagkaroon ka ng victory, magkakaroon ka ng glorious reward. 근데 기도를 안 하면 믿음이 안 생겨요. Pero pag once na hindi ka nag-pray, mawawala ka ng faith. 믿음이 없으니까 순종을 못 해요. Pag wala kang faith, hindi ka makapag-obey. 순종을 못 하니까 승리가 없어요. Pag once na hindi ka nakapag-obey, wala kang victory. 승리가 없으니까 영광이 없습니다. Kung wala kang victory, wala kang glorious life. 근데 하나님은 항상 다음 세대를 준비하신다. Pero ang Panginoon, lagi siya naghahanda ng next generation. 하나님은 드보라를 준비하셨습니다. Pinanda ng Panginoon si Deborah. 드보라 뒤에는 바락이 준비되어 있었어요. After ni Deborah, nakaprepare si Balak. 바락 뒤에는 1만의 군대가 준비되어 있었어요. After ni Balak, nakaprepare yung 10,000 na soldiers. 그 뒤에는 야일이라는 여인이 준비되어 있었어요. Yain이라는 여인. 영어로. After the 10,000 soldier, there is the one woman was prepared, the Jael. God always prepare the next runner. 10 to 16. 10 to 16. Doon ipinatawag ni Barak ang mga lahi ni Naphtali at ni Zebulun at 10,000 tao ang sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Nang panahong iyon, si Heber na Kineo ay nagtayo ng tolda niya malapit sa puno ng Terebinto sa Zaananim malapit sa Kedesh. Humiwalay siya sa ibang mga Kineo na mula sa angkan ni Hobab na bayaw ni Moses. Ngayon ay nakapagsabi kay Sisera na papunta si Barak sa bundok ng Tabor. Kaya tinipon ni Sisera ang 900 karwahe niyang yari sa bakal at ang lahat ng sundalo niya at umalis sila mula sa Haroshet Hagoyim papunta sa lambak ng Kishon. Sinabi ni Deborah kay Barak, humanda ka, ito na ang araw na pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban kay Sisera. Pangungunahan ka ng Panginoon. Kaya bumaba si Barak sa bundok ng Tabor kasama ng 10,000 niyang sundalo. Nang lumusob na si Barak, nilito ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng mga ngarwahe at sundalo niya. Pagkatapos, tumalon si Sisera sa karwahe niya at tumakas. Hinabol ni Barak ang mga sundalo at ang mga ngarwahe ni Sisera hanggang sa Haroshet Hagoyim at nilipol ang mga ito. Wala ni isang natira sa kanila. Amen. 오케이. 16. 이렇게 결국 드보라는 따라갔습니다. 바락을 따라갔어요. So nangyari, si Deborah, sumama siya kay Balak. 네, 바락이 다 싸웠어. 결국 다 싸웠습니다. Pero si Balak, siya yung nag-defeat lahat, siya yung nag-away. 결국 자기가 전쟁을 지휘했어요. So ibig sabihin, siya din yung magli-lead dun sa war. 여러분 한 사람 때 죽이는 거 어렵습니다. Sobrang mahirap po makapatay ng isang tao. 피와 기름이 칼을 물어버려요. Kasi pag once na parang sinaksak mo siya, yung dugo tsaka yung oil, parang hahawakan yung hindi bibitawan yung paspada. 그 900 체리엇이잖아. And then 900 chariots. 그거 올라가서 죽여야 될 거 아니야. Di ba kailangan mo umakyat pa dun sa chariot para patayin sila? 얼마나 고생을 많이 했겠어. Sobrang hirap talaga nun. 고생은 고생대로 했는데 영광은 딴 사람이 취하는 거예요. Ibig sabihin, lahat ng hirap na siya yung gumawa, pero yung glory napupunta sa ibang tao. 여러분 하나님 일을 하든 안 하든 여러분 인생에 고생이 있습니다. Gumawa ka man ng gawain para sa kingdom ng Panginoon or hindi, makakaranas kayo ng hirap sa buhay nyo. 환란이 있어요. May problema.
환란을 통해서 훈련을 받습니다. Dahil sa problema, doon kayo natatrain. 훈련을 통해서 성장합니다. After ng training, doon kayo lalago. 그리고 승리와 영광이 있는 거예요. And doon kayo makatanggap ng victory and glory. 그럼 순종하면 승리와 영광이 있는데 After na mag-obey ka, magkakaroon ng glory. 순종을 안 하면은 그래도 고생은 고생대로 다 해. Pero pag once na hindi ka nag-obey, madadaanan mo pa rin yung problema na yon. 여러분이 지금 하나님 교회를 개척하다고 제자가 없는다고 해서 여러분 인생에 고난이 하나도 없습니까? 여러분이 지금 제자를 안 하고 교회를 안 한다고 해서 고난이 없을 것 같아요, 여러분 인생에서? Sa tingin nyo, kung hindi kayo mag-ministry, tas hindi kayo tutulong sa simbahan, hindi kayo tutulong sa kingdom ng Panginoon, walang problema na darating sa buhay nyo? 여러분 인생은 죽을 때까지 고난이 있어요. Hanggang sa mamatay kayo, may problema ang buhay nyo. 왜 우리가 다 막걸리시라서 Bakit lahat tayo bakulit? 하나님이 하고 싶은 말씀인데 말을 안 들으니까 고난을 통해서 우리를 인도하시거든. May gusto sabihin ng Panginoon, pero dahil hindi tayo nakikinig, dinadaan tayo ng Panginoon sa problema para matuwid tayo. 그런데 내가 순종하겠다고 그 고난을 통해서 훈련받은 걸로 사역을 하면 승리와 열매가 있는데 Pero pag once na nakaranas ka ng problema, tapos nag-obey ka, tinuwid ka ng Panginoon, magkakaroon ka ng bunga. 안 하는 겁니다. Pero ayaw. 사역을 안 해요. 제자를 안 해요. 제자를 전도를 안 해요. Ayoko pumunta ng ministry, ayoko gumawa ng disciple, ayoko mag-evangelize. 고생은 계속 하고 있는데 Problema parehas makakaranas ka din. 그럼 그게 뭐야 그게? Ano ba yung bunga mo? 그게 얼마나 의미 없는 인생입니까? Sobrang meaningless ang life mo. 그게 얼마나 어리석은 인생이에요. Hindi ba sobrang foolish ang ganong buhay? 근데 수많은 사람이 그렇게 살고 있다. Pero sobrang daming tao, majority ganun yung buhay nila. 목사들도 성도들한테 전도하라는 말을 못합니다. Kahit yung mga pastor, hindi masabi sa mga member na mag-evangelize kayo. 진짜 70% 이상 목사들이 전도하라는 말을 못해요. 70% na mahigit ng mga pastor, hindi sila makapagsabi sa member 하더라도 nila. 소프트하게 말합니다. Kahit nasabihin nila, soft lang. 왜냐면 그래도 월요일부터 토요일까지 고생하고 왔는데 내가 또 일 시키니 미안하다는 거야. Kasi may heart sila na sabi, Monday to Friday nagtrabaho sila, tapos pagsasabihan ko pa sila mag-evangelize sila, sobrang sorry naman yung heart ko. 다 가정도 안 좋고 재정도 없는데 또 사역을 시키면은 교회 옮기면 어떡해? Lahat daw sila, walang pera, nagtatrabaho, parang naghihirap para sa pamilya niya, tapos sinabi ko na mag-evangelize siya. Paano kung lumipat pa siya ng simbahan? 그래서 사역자들이 목사들이 전도하는 말을 안 합니다. Kaya hindi sinasabi ng mga ministers, ng mga pastor na mag-evangelize ka. 그런데 하나님께서 그런 사역자들 제사장들을 싫어한다는 거예요. Pero sabi ng Panginoon na ayaw niya daw sa mga ganong klaseng priest. 말라기 2장을 읽어봐요. Basahin niyo yung Malakay chapter 2. 얼굴에 똥을 바르고 싶대잖아. Sabi, gusto kong pahiran yung mukha mo ng tae. 그 정도로 하나님께서 보기가 역겨운 거예요. Ibig sabihin, ganun nadidiri yung Panginoon sa kanila. 여러분 또 똥을 바르면 얼마나 수치스럽습니까? Siyempre, pag pinahid yung tayo sa mukha, sobrang nakakahiya. 수치를 주고 싶다는 거예요. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon bigyan sila ng hiya, pahiyain sila. 그럼 고생하죠 여러분. 힘들죠 인생이. Di ba po ang daming problema sa buhay? Ang hirap, di ba? 앞으로 더 힘듭니다. Mas mahirap pa mararanasan nyo. 기름값이 안 내려가잖아 지금. Hindi bumababa yung presyo ng oil, di ba? 기름값이 어느 이상에서 계속 왔다 갔다 올라갔다 내려갔다 하지만 다시 옛날로 안 돌아오잖아요 지금. Di ba yung presyo ng oil, bumababa siya ng konti, umakas siya ng konti, pero hindi siya bumababa katulad ng dati. 이렇게 한참 하다가 내려오겠지 아니야. 이렇게 하다가 한 단계 더 점핑업을 합니다. So ganito, ipakaisipin nyo na after ng ganito bababa siya, hindi after nito papasok siya sa next level. 그게 무서운 거야 그게. Yun yung nakakatakot. 지금은 견딜만 합니다. Ngayon, kaya nyo pa mag-endure. 지금은 견딜만 하잖아. Ngayon, kaya nyo pa. 근데 여기서 한 번 더 점핑업 하면 그게 진짜 무섭다. Pero pag once na nag-jump pa ng isang beses, yun talaga yung nakakatakot. 그래서 내가 정말 2020년부터 말했습니다. 하나님께서 모두를 겸손케 하는 시간이 오고 있다. 2020 ka pa lang sinasabi ko sa inyo na dumarating yung panahon na gustong ipahumble ng Panginoon lahat ng mga tao. 저절로 여호와 앞에서 무릎을 꿇을 것이다. Automatically, mapapaluhod ka sa harapan ni Yahweh. 저절로 야훼 앞에서 눈물을 흘릴 것이다. Automatically, mapapaiyak ka sa harapan ni Yahweh. 바락 얼마나 어리석습니까? 전쟁치가 다 했어요. Hindi ba sobrang foolish si Balak? Lahat na siya yung nag-lead dun sa war, tapos siya yung naghirap. Verse 17 to 24. Verse 17. Si Sisera naman ay tumakas papunta sa tolda ni Jael na asawa ni Heber dahil magkaibigan si Haring Jabin ng Hazor at ang pamilya ni Heber sa Nakineo. Sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi, "Tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot." Kaya pumasok si Sisera sa tolda at tinakluban siya ni Jael ng kumot para itago. Sinabi ni Sisera kay Jael, "Pahingi ng tubig, uhaw na ako." Kaya binuksan ni Jael ang balat ng sisidlan ng gatas at pinainom si Sisera at pagkatapos ay tinago siyang muli. Sinabi ni Sisera, "Tumayo ka sa pintuan ng tolda. Kapag may dumating at magtanong kung may ibang tao rito, sabihin mong wala."
Dahil sa sobrang pagod ni Sisera, nakatulog siya. Nang makita ni Jael na nakatulog si Sisera, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at dahan-dahang lumapit kay Sisera. Pagkatapos ibinaon niya ang tulos sa sentido ni Sisera gamit ang martilyo hanggang sa bumaon ang tulos sa lupa at namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinalubong siya ni Jael at sinabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang taong hinahanap mo." Pagpasok ni Barak sa tolda kasama ni Jael, nakita niya roon si Sisera na nakahandusay at patay na at may tulos na nakabaon sa kanyang ulo. Nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang mga Israelita laban kay Haring Habi na Kananeo. Patuloy nilang nilabanan si Jabin hanggang sa mapatay nila ito. Amen. Amen. Say amen. God gave the glory to Jael. 자, okay. Verse 16 before. 한 사람도 남은 자가 없었더라. Sabi daw, kahit isang tao walang natira. 딱 한 명 살았어요 지금. Isa lang daw yung buhay. 바락이 다 죽였어 지금. Si Barak, napatay niya na yung lahat. 딱 한 명 놓쳤어요. Isa lang yung nakatakas. 그게 지금 시스라야. Siya si Sisera. 근데 시스라는 여인이 죽이는 거야. Pero si Sisera, babae yung nakapatay sa 그러니까 자기가 kanya. 다 했는데 내가 다 했다 승리했다라고 말할 수가 없어요. Kumbaga, pinatay ko lahat, ako yung bumatay ng lahat, pero hindi niya na madedeclare na ako yung nagdala ng victory. 고대에선 여인은 사람 취급도 안 했잖아. Di ba dati, hindi tinuturing yung babae bilang tao? 사람 넘버에 카운트도 안 했잖아요. Hindi sila binibilang doon sa bilang ng tao? 그러니까 시스라가 얼마나 부끄럽겠어요. Siguro, sobrang nakahiya kay Barak. Para 여러분도 kanya? 그런 인생을 살 수가 있어요. Kaya niyo din po mabuhay ng ganong buhay. Okay, next verse 17. 이제 시스라가 병거도 없어. 이제 걸어서 걸어가서 이제 어떤 집에 도착했어요. Si Sisera, wala na siyang chariot, kaya lumakad siya, tapos dumating siya doon sa bahay nila. 주변에 군사가 없는 거야 이제. Wala nang army doon sa paligid niya. 그러니까 저쪽 여기 아는 지역이 내가 몇 번 와봤던 지역이야. Parang nakita niya na, napuntahan ko tong lugar na to dati, kilala ko yung may-ari ng bahay na yan. 내 친구 헤벨의 집이야. Ito yung bahay ng kaibigan ko si Heber. 저기만 가면 내가 살 수 있어. Kung pumunta ako sa kanila, mabubuhay ako. 겨우 어렵서 도착했습니다. Sige, parang nilubos niya yung lakas niya para makadating siya doon. 헤벨은 없고 와이프만 있는 거예요. Tapos may wife si Heber. There is peace, right? The next verse. 그러니까 야일이 얼른 뛰어나갔어. 아이고 귀하신, 아이고 이렇게 약간 뛰어나갔습니다. Kaya si Jael tumakbo siya na, ay, sobrang welcome kayo dito, mga precious talaga kayo, 근데 gano'n. 자기 오면서도 겁이 났을 거 아니야, 그치? Pero siguro kahit na winelcome niya, natakot din siya. 이놈이 날 죽이면 어떡해? Paano kung papatayin niya ako? 그리고 지금 이미 저기 바락한테 날 넘기면 돈 두둑히 받을 수 있을 텐데. Tapos pag once na, 날 parang, 죽이고 바락한테 이미 전세가 끝났잖아. 바락한테 날 죽이고 바락한테 넘겨버리면은 헤벨이라는 놈이 돈을 많이 받을 거니까 아무리 친구라도 불안하단 말이야 지금. parang itong si Sisera, parang baka may takot siya na kahit na magkaibigan kami, kung ibibigay niya ako kay Barak, malaki yung makukuha niya na pera. Paano kung binibetray niya ako? 근데 listen, 이 여자의 지혜를 봐야 되는 거예요. Pero dapat makita niyo yung wisdom ng babae na 우리 to. 한국에서는 귀한 손님 오면 맨발로 나갔단 말이 있는데, 맨발로 나갔단 말이 있는데. Sa Korea po, may term na sinasabi na pag once na may sobrang importante na tao pumunta, parang nakapaa daw na lumabas para 막 i-welcome. 두 손을 들고 아이고 이러면서 하일리 웰컴을 한 거야. 그러니까 살았다 여기 괜찮구나 생각한 거야. Parang nakataas yung kamay niya, tapos wala siyang sapatos, tapos sinasabi niya na welcome, ganyan. Kaya siguro inisip niya na, ay, buhay na ako. 너무 배고프니까 물 좀 달라. 목이 말까 물 좀 달라. Sobrang gutom talaga ako, bigyan mo ko ng tubig. 근데 우유를 줬어. 우유가 비싼 거잖아 옛날에는. Pero binigyan niya ng gatas, pero yung gatas sobrang expensive dati. 왈랑 슈퍼마켓 일로 와. 그리고 우유는 옛날에 데워서 줬거든. Tapos yung gatas, dati iniinit pa. 따뜻한 우유를 마시니까 몸이 쫙 풀어지, 피곤이 풀어지지. Siguro pag nakainom siya ng mainit na gatas, yun talaga parang dito nawawala yung... 그리고 여러분 우유를 먹으면 잠이 오는 속성이 있습니다. Di ba pag once na nakainom po tayo ng warm na gatas, nakakaantok. 몸이 이게 풀어진 거야. 어? 릴렉스가. Na-relax yung katawan niya. 그래서 그냥 잠이 솔솔하게 온 거야. Nakatulog siya ng ganyan. 근데 이 여자가 나가가지고 텐트 구석에 말뚝 있잖아 말뚝을 뽑은 거야 하나를. Tapos lumabas siya dun sa tent, di ba may nakapako na pako? Pakinuha 텐트 niya yun. 말뚝이 제일 두껍고 깁니다. Di ba yung tent na, yung pako na nilalagay sa tent, yun yung pinakamahaba tas malaki.
그렇지 가지고 간 거예요. Yun na, dala niya na yun. 얼마나 불안할까? Sobrang nakakatakot yun. 걸리면 강간당하고 죽는 겁니다. Kasi pag once na nahuli siya, pwede siyang ma-rape, tapos papatayin pa siya. 집에 남편도 없잖아. Wala pa yung asawa niya dun sa 그리고 bahay. 낮이면 누가 도와줄 수 있냐? 밤이잖아. 깊은 밤이잖아. Tapos kapag umaga may pwede pang tumulong pero gabi na. 가까이 갔습니다. 이렇게 자고 있는 거야. Tulog. 그러니까 자고 있는 거야. 계속. Tulog. 그래서 이제 여기다 딱 갖다 붙였습니다. 그 뭐지? 말뚝을 여기 발자로 여기다 갖다 올린 거야 이렇게. Yan, nilagay niya na sa, dito, anong tawag dito? Sentido? 해머를 가지고 이렇게 연습을 했겠지. Siguro nag-practice pa siya. 1, 2. 그리고 나서 I don't know what she said. 아무튼간에 야 하면서 빵 한번 쳤어요. Siguro yun na binaklock niya ng ganun. 근데 이게 한 번에 뚫고 여기 딱 들어가서 땅에 박혀버린 거예요. Pero sabi daw, isahan lang na pumasok doon sa ulo niya tapos napasok doon sa lapag. 여러분 하나님이 도와주신 거예요. Ibig sabihin, tinulungan siya ng 여자가 Panginoon. 이런 힘이 안 나옵니다. Hindi kayang ilabas ng babae ng lakas na katulad nun. 우리 아이프는 저거 물뚜껑도 병도 못 따요. Yung asawa ko kahit yung water bottle, hindi niya mabuksan. 근데 여자가 그 두꺼운 그 무거운 말뚝을 가지고 이걸 해머를 쳐서 그냥 박는다고? Pero isipin niyo babae, sobrang laki ng pako tapos martilyo lang yung gamit niya na pinukpok niya. 하면서도 두려웠을 거예요. Siguro habang ginagawa niya, nanginginig yung kamay niya. 막 이게 떨렸을까 이렇게. Nanginginig siya ng sobra. 얼마나 두려웠을까. Sobra nakakatakot yung ganun. 잘못 박히면 어떻게 될까? Paano kung nagkamali siya? If I hit here, 하이 나고. sorry. 그렇게 하겠어. 그러면 목이랑 머리가 분리되겠지. Siguro kapag ganun yung nangyari sa kanya, pupugutan siya ng ulo. 이거를 실수하다 머리를 때리면 안 되는 것이고. Sabihin natin, pag once na napukpok yung ulo niya, 긴장하면 때리는데 이게 때려 이렇게 갑니다. 이렇게. di ba pag once na nervous ka, nagkakamali. 정말 두려웠을까. 손도 손까지 떨리니까 얼마나 두려웠을까. Siguro yung kamay niya nanginginig, hindi niya ma-stable yung kamay niya. 어떻게 했을까? Ano kayang ginawa niya? 실패하면 죽으리라. 이 마음이 없으면 못한다 이거는. Kung wala siyang heart na, pag once na nag-fail ako, mamamatay na lang ako. Kung wala siyang heart na gano'n, hindi niya magagawa yun. If I succeed, you will die. If I fail, I will die. For the Lord. If she doesn't have this heart, she cannot try this one. So difficult, so dangerous. 그런데 그 마음을 보고 하나님이 도와주신다는 거예요. Pero kapag once na may ganong heart ka, yung Panginoon yung tutulong sa'yo. 한 방에 죽었어요. Verse 19. 밀크 넥스트 벌스. 방심을 한 거죠. 어떤 사람이냐? 없다. 사람이 와서 누굴 찾으면 없다 가래라. Kumbaga, nag-relax na siya na. Sabi niya, kung may tao na pumunta, sabi mo walang tao dito. 오케이 넥스트. 그래서 이제 바락이 왔어요. So pumunta na si Barak. 죽은 거야. Namatay na. 기뻤을까 슬펐을까? Sa tingin niyo, natuwa siya o naiyak siya? 오케이. 얘를 죽여 전쟁이 끝나는 거잖아. Di ba, kailangan siyang patayin para matapos yung 얘를 war. 죽여도 우리가 이기는 거예요. Pag once na patay na siya, ibig sabihin may victory na tayo. 근데 내가 한 놈도 빠짐없이 다 죽였어. Wala akong tinira, lahat ng tao pinatay ko. 그래도 우리 군대는 계속 어디를 쫓고 있어요. 지금 한 놈을 찾으려고 지금. Kaya itong buong army namin, takbo kami ng takbo para mahanap namin yung isang tao lang. 시스라를 찾으려고 중요할 때까지 쉬지도 못하고 지금 다 죽였는데 이러고 있는 거야. Para si Sisera, hanapin lang nila kahit natapos na yung war, hindi sila makapagpahinga, hinahanap nila yung tao na yun. 근데 군대 말바꾸 소리가 들리니까 야엘이 나가서 바락 장군님 이렇게 한 거야. Nung narinig ni Jarel, yung mga takbo ng mga soldier, syempre lumabas siya, tapos welcome niya, barak, welcome niya. 군대를 갈라 그럴 거 아니야 이렇게. Kasi di ba yung mga army papunta dun sa 바락 장군님 이렇게 sabi 한 niya, 거야. General Barak, ganun. 그래서 멈춘 거야. 왜 그러냐? Tapos tumigil sila, bakit? 빠따이 올레디 빠따이 팔로미 들어가니까 지금 여기 밖에서 죽여 있는 거야. Nung pumasok sila, wala na, napako na yung ulo niya, patay na siya. 넥스 벌스. 그때 아마 바락이 힘이 풀려서 이렇게 탁 주저앉았을 거야. Siguro si Barak, parang nawalan siya ng gana nun, tapos biglang parang nawala yung power niya, tapos napaluhod siya. 야, 한 여인이 이 왕을 죽였구나.
Baga, isang babae lang yung nakapatay sa hari na to. 결국 그 영광을 나에게서 하나님께서 주지 않으셨구나. Hindi binigay ng Panginoon yung glory na yun sa akin. 고생은 내가 다 했는데 Ako na yung gumawa ng lahat. 막 피도 나고 막 칼도 이렇게 베이고 정말 이 고생을 다 했는데 Puro dugo-dugo na ako. Ang dami kong sugat kasi na ano ko ng mga kutsilyo, mga espada. 얼마나 허무했을까. Siguro sobrang parang nawawalan ng gana. 이 드보라 사사 말을 들었어야 되는데 내가 Dapat nakinig ako kay Deborah. 와, 이 하나님께서 승리를 준비하신 내가 미쳤지 내가. Hinanda na ng Panginoon yung victory, pero bakit ganun yung ginawa ko? 아니나 다를까 돌아가니까 찬송가가 만들어졌는데 다 야훼를 칭찬하는 찬송이 만들어진 Tapos 거야. maya-maya nung umuwi na sila, yun talaga na yung mga may worship song siyang naririnig po tungkol lahat kay Jabin. 사역을 안 하면은 여러분이 하나님 앞에 섰을 때 그렇게 된다 진짜. Ganun talaga. Pag once na hindi kayo nag-ministry, ganun ang magiging itsura niyo sa harapan ng Panginoon. 내가 강팍합니다. 말을 안 들었어요. Kunyari sabihin natin si Ney, ang tigas ng ulo niya, hindi siya nakikinig. 내가 2번 전도했습니다. 2 beses ako nag-evangelize sa kanya. 기도도 여러 번 했어요. Ilang beses ko din siya pinag-pray. 밥도 많이 사겨서 교회까지 데려왔어요. Lagi ko siya pinakain, tapos dinala ko din siya sa simbahan. 근데 제자화를 안 했던 거예요. Pero hindi ko siya ginawang disciple. 그 중국 거 가니까 딴 놈이 제자를 만든 거야. Tapos maya-maya next week pumunta ako, ibang tao yung naging disciple niya. 내가 다 했기 때문에 얘가 지금 교회까지 몇 번 왔던 건데 어? 내가 다 시간과 기도와 에너지 재정을 다 썼기 때문에 얘가 교회를 몇 번 왔던 건데 Dahil sa akin na binuhos ko yung pera ko sa kanya, yung oras ko sa kanya, tapos inalagaan ko siya, kaya siya nakapunta ng simbahan. 근데 제자를 삼는 건 다른 사람이 가져가는 거예요. Pero sino ba ang naging leader niya? Iba yung naging leader niya. 그럼 얼마나 헐떡할까? 진짜 그런 일이 일어난다. Ano kaya yung mararamdaman yun? Next verse. Finish. Next. 20. Okay. Chapter 5. Who will read, please? Everybody, listen well. Okay. Chapter 5. This is the song of Deborah. What Deborah prophesied with the song? Okay. Read. Nang araw na iyon na sila'y nanalo, umawit si Deborah at si Barak na anak ni Abinoam. Ito ang awit nila. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nangunang lumaban at kusang loob na sumunod ang mga mamamayan. Makinig kayong mga hari at mga pinuno, aawit ako ng mga papuri sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. O Panginoon, nang umalis kayo sa bundok ng Ser at nang lumabas kayo sa lupain ng Edom, ang mundo'y nayanig at umulan ng malakas. Nayanig ang mga bundok sa harapan nyo, O Panginoon, kaya ang Diyos ng Israel na nagpahayag ng inyong sarili sa bundok ng Sinai. Nang panahon ni Shamgar na anak ni Anat at ng panahon ni Jael, walang dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Ang mga naglalakbay doon ay dumadaan sa mga liko-likong daan. Okay, wait. Verse 6. The highway was empty because this time there are many the gangsters and there are many enemies. That's why the people are afraid that they cannot walk in the highway. Okay, next verse. Walang nagnanais tumira sa Israel hanggang sa dumating ka, Deborah, na kinikilalang ina ng Israel. Nang sumamba ang mga Israelita sa mga bagong Diyos, dumating sa kanila ang digmaan, pero sa 40,000 Israelita ay wala ni isang may paggalang o sibatman, pananggalang. Nagagalak ang aking puso sa mga pinuno ng Israel at sa mga Israelita na masayang nagbigay ng kanilang sarili. Purihin ang Panginoon. Kayong mamamayan na nakasakay sa mga puting asno at nakaupo sa magagandang upuan nito, at kayong mga mahihirap na naglalakad lang, makinig kayo. Pakinggan nyo ang mga salaysay ng mga tao sa paligid ng mga balon. Isinasalaysay nila ang mga pagtatagumpay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga sundalo sa Israel. Pagkatapos, nagmarcha ang mga mamaya ng Panginoon sa may pintuan ng lungsod na nagsasabi, Tayo na, Deborah, lumakad tayo habang umaawit ng mga papuri sa Diyos. Tayo na, Barak, na anak ni Abinoam. Huliin mo ang iyong mga bibiyagin. Ang mga natirang buhay ng mga mamaya ng Panginoon ay kasama kong bumaba para lusubin ng mga kilala at mga makapangyarihang tao. Ang iba sa kanila ay nanggaling sa Ephraim, ang lupaing pagmamayari noon ng mga Amalekita, at ang iba'y mula sa lahi ni Benjamin. Sumama rin sa pakikipaglaban ng mga kapitan ng mga kawal ng Makir at ang lahi ni Zebulun. Sumama rin ang mga pinuno ng lahi ni Isakar, kina Deborah at Barak papunta sa Lambak. Pero ang lahi naman ni Ruben ay walang pagkakaisa, kaya hindi makapagpasya kung sasama sila o hindi. O lahi ni Ruben, magpapaiwan na lang ba kayo kasama ang mga tupa? Gusto nyo lang bang makinig sa pagtawag ng mga tagapagbantay ng kanilang mga tupa?
Wala talaga kayong pagkakaisa, kaya hindi kayo makakapagpasya kung ano ang dapat ninyong gawin. Nagpaiwan din ang lahi ni Gad sa silangan ng Jordan at ang lahi ni Dan naman ay nagpaiwan sa trabaho nila sa mga barko. Ang lahi ni Asher naman ay nagpaiwan sa tinitirhan nila sa tabi ng dagat. Pero itinaya ng lahi ni Zebulun at Naphtali ang kanilang buhay sa paikipaglaban. Dumating ang mga haring Kananeo at nakipaglaban sa mga Israelita sa Taanak na nasa tabi ng ilog ng Megido, pero kahit isang pilak ay wala silang nasamsam. Hindi lang ang Israel ang nakipaglaban kay Sisera, kundi pati rin ang mga bituin. Inaanod sila sa lambak ng Kishon. Ang napakatagal ng lambak, magpapatuloy ako sa paikipaglaban sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. At ngayon, maririnig ng nyabag ng mga paa ng mga kabayo. Pagkatapos, sinasabi ng mga anghel ng Panginoon, sumpain ang Meros, sumpain kayong mga naninirahan dito dahil hindi kayo tumulong ng makipaglaban ng Panginoon sa mga makapangyarihang tao. Higit na mapalad si Jael na asawa ni Heber na Kineo kaysa sa lahat ng babae na nakatira sa mga tolda. Nang humingi ng tubig si Sisera, gatas ang kanyang ibinigay na nakalagay sa mamahaling sisidlan. Pagkatapos, kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at ipinukpok sa sentido ni Sisera. At namatay si Sisera na nakahandusay sa paanan ni Jael. Nakamasid sa bintana ang ina ni Sisera na hindi mapakali at nagtatanong kung bakit hindi pa dumadating ang kanyang anak. Sumagot ang mga pinakamatalino sa kanyang mga kaibigan, kababaihan, at ito rin ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Baka natagalan sila sa pangunguha at paghahati-hati ng mga bagay na nasamsam nila sa kanilang mga kalaban. 1 o 2 babae para sa bawat sundalo, mamahaling damit para kay Sisera, at binurdahang damit na napakaganda para sa akin. Kaya malipol sana ang lahat ng kalaban mo, O Panginoon. Pero ang mga nagmamahal sana sa iyo ay matulad sana sa pagsikat ng araw na sobrang liwanag at nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon. 바락이 없어요. Walang barak. 살짝 한번 나오고 없어요. Isang beses lang, konting banggit lang. 바락이 군다들과 함께 쫓아갔다 거기까지 그것만 나와. Sinabi lang na nagdala si Barak ng mga soldier tapos hinabol sila. Tapos na. 여러분 인생에서 그런 일이 있을 거예요. 내가 다 했는데 딴 놈이 그 영광을 가르칠 때 진짜 열받는 게 있잖아. Siguro may gano'n kayong experience sa buhay yun na ako ang gumawa ng lahat pero ang glorify ibang tao. Nakakainis talaga yun. 우리는 하나님 음성에 민감하지 못합니다. Hindi po tayo sensitive sa boses ng Panginoon. 나도 그래서 영적 리더를 두는 거예요. Kaya ako din, lagi akong may spiritual leader. Listen. Today I have a dream for Pohang Church. I was in the car and I opened the door at the back and then I put my foot outside and then go out. And at that time I realized I came to Pohang City for the funeral. So meaning somebody will die. 오늘 아침에 내가 포항 목사님한테 잘 지내시냐? Nag-contact ako sa pastor doon sa Powang na, kumusta po pastor? 잘 지낸다. 주일에 웬일이야 바쁘실 텐데. Sabi, maganda naman. Ano po yung reason na nag-contact kayo? Baka busy kayo ng Sunday. 목사님이나 가족이 아픈 사람 있냐? Nagtanong ako sa kanya na, meron bang may sakit sa family mo or kaya kayo? 심각하게 아픈 사람 있냐? Meron bang sobrang serious na sakit? 우리 가족은 없는데 우리 성도 가족이 되게 아프다. Sabi niya, wala sa pamilya namin, pero meron sa pamilya ng member namin. 어느 정도 아프냐? Gaano kalala yung sakit niya? 오늘 내일 한다. Sabi niya, 50-50. 그래서 내가 꿈 이야기했습니다. Kaya sinabi ko, kwento ko sa kanya yung dream ko. 정말 감사하다는 거야. Sabi niya, sobrang salamat daw. 이 자녀들도 오늘 아마 이번이 마지막이지 않을까 오늘 내일 하니까 그런 마음으로 가는데 이렇게까지 꿈을 꾸니까 너무 감사하다는 거야. 그래서 진짜 복음을 전하려고 하는 거예요. Kumbaga, yung mga anak niya rin, iniisip nila na baka pwede na siyang mamatay ngayon. Kaya parang may worries na sila. Pero dahil na naginip ako ng ganito, shinare ko sa kanila, nagkaroon daw sila ng heart para sharean talaga nila ng gospel. 여러분 성경에 보면 사사들도 실수합니다. 성경에 보면 사사들도 많이 실수해요. Di ba nakikita po natin sa Bible, madami din nagkakamali ng mga judges. 선지자가 아니잖아. Kasi hindi sila propeta. 음성을 못 들을 수가 있단 말이야. Ibig sabihin, pwede hindi sila makarinig ng boses ng Panginoon. 여러분이 선지자입니까? Propeta ba kayo? 그래서 우리가 한 사람을 정해놓고 저 사람이 하는 말은 다 순종하겠다라는 그런 결단이 있어야지 충성심과 성실함, 그러니까 로열티와 페이플니스 훈련이 됩니다. 어베이던트 훈련까지 되는 거예요. Kaya kailangan may isang tao kayo na naka-appoint na dahil hindi ako nakarinig ng boses ng Panginoon, kahit anong sabihin niya, susundin ko. Dapat may ganun kayong desisyon para magkaroon kayo ng faithfulness and loyalty. 그 사람이 무서워서 그런 거 아니에요?
Hindi dahil nakakatakot yung tao na 그 yun. 사람한테 순종해서 돈 받으려고 하는 거 아니에요. Hindi ka nag-o-obey sa tao na yun para makatanggap ka ng pera. 내가 선택적으로 순종한단 말이야 하나님한테. Di ba kadamihan, may pinipili tayo pa sa harapan ng Panginoon kung ano yung i-obey ko, namimili ako. 그래 하나님 아무리 원하시더라도 내가 하기 싫은 건 안 들려요 음성이. Di ba kahit na gustong-gusto ng Panginoon paggawa to sa akin, pag ayaw ko, hindi ko naririnig yung boses na yun. 꿈도 안 꿔집니다. Hindi ako napapanaginip sa mga ganong bagay. 그래서 보이는 리더를 한 명을 인생에 여러분 인생에 딱 한 명을 놓고 저 사람 말은 무조건 순종하라 그런 게 있어야 된다 여러분 인생에. Kaya dapat sa buhay niyo, may isa kayong tao na yun nakikita niyo physically na kahit anong sabihin niya sa akin, susundin ko. Dapat may gano'n kayong leader. 그럴 때 여러분이 얼마나 성실하고 얼마나 충성된지를 알 수가 있다. Kasi doon niyo matatansya kung gano'n ba talaga kayo ka-loyal sa Panginoon tapos ka-faithful. Understand what I mean? In your life, it can be one of your some leader or your father, your boss or whoever. But 내가 어디 있든지 내가 저 사람 말은 100% 듣겠다라는 걸 통해서 내가 얼마나 충성스러운 사람인지 알 수 있다. Kumbaga, kahit saan man ako, kahit anong sitwasyon, kapag sinabi niya 100% susundin ko, kapag may gano'n kayong heart, doon niyo malalaman na kung faithful ba kayo o hindi. 들어가. I will finish within 5 minutes. Shaira just came, right? 10 minutes ago, maybe 15 minutes ago, because she informed. I have some schedule, so I will be late. Maybe I will arrive for something like that. So already we have promised, so we opened for her. Parangada. So from today we will try to close 3 p.m. Look at me. So please. So because of that, today I know also, and we don't have a salaries now, and we need some grab, and we are. Together, all of us. That's why we need a 6 sheet. 6 sheet. Sometimes we cannot find the grab. That's why I also thought if we cannot find 6 sheet, maybe the door will be closed. And I will knock the door. I am senior pastor. I have to preach. I have to preach. So I was a little bit nervous because we have a deadline, we have tension, and then we restore the fear of the Lord. And I don't know God's feeling today for our worship or not. It was the best worship or not. But anyway, we want to struggling to serve Him with our full heart humbly. That is a really nice attitude, nice motivation. Do you understand what I mean? God will see that. Amen, everybody. So do not have any complaining heart. If somebody complain about church, complain to senior pastor, same. Don't mention about pastor. Don't mention about church. We must fear the Lord. That is not attitude to the Lord. But how about another church? But anyway, do not say another church. So please appreciate it. So I want to see how many of us restore the fear of the Lord in us. And if we really fear the Lord, respecting Him very much, maybe He will come to us more and He will touch one by one more deeply. I really want, when we worship, we will restore the tears before many people have tears talaga. You know, when the presence of God come down, we don't know the reason, but many people cry. Just to have tears. It's not because of I have a financial hardship. It's not because of I have some job hardship, relationship problem. It's not because of that. But all the people who has the Spirit, if my spirit feel God is lifted up in us, they really are blessed. They are really blessed. The physically, emotionally, everybody want to be lifted up, but spiritually, we really feel satisfied if the Lord is highly lifted up in us. So I want to restore our heart. Say amen, everybody. Amen. Many churches look at us, our worship style. Even Korean church follow our style. But even they follow our style. I want not only the anointing, but also presence. That humbly kneel down before the Lord. Amen, everybody. So I also restore my heart to prepare the preaching time and then pray for the Saturday. So I want everybody restore your heart for the ministry, for Friday and Saturday. Nowadays, Gulang people on Friday, but please come. Friday is makeup time talaga. You need a makeup for your prayer time. Amen, everybody? Because I was in Korea, I could not finish 120 hours prayer. So I thought,
do I start to renew or then I finish again? Finish the left hours. I really prayed many hours, and then finally I finished. Parang it's not. I want to share how I restored, struggling. I finished the one time Genesis to Revelation in the 15 days, 2 weeks. And then today, nowadays, I read 100 chapter every day. And then I realized when I read very fastly, within 15 days, 2 weeks, talaga, I feel this one. A Bible was one story. So parang only one sentence, parang feeling is like that. The textbook is really big, it's very thick. But what I feel, I cannot say boldly because I finish only one time, but maybe I will say very detailed after 10 times reading the Bible. But after finishing first time, I feel the small candy, small piece of the snack. It's parang, the black pillows, 뭐지 과자 뭐지? Pillows is my favorite snack in the Philippines. Parang it's very small and very teeny in my hand. The Word of God is simple, really, and it's very compact. It's really simple. It's very parang I really feel that. So that's why I decided, okay, I will try to finish it. Even 10 days, somebody read within 7 days. I heard 3 days. The Old Testament 2 days and the New Testament 1 day. Pastor Park in the Ark Church, he read the New Testament 1,000 times. In Bible school student, in that time, he brought up the Bible to the mountain after the Bible school. Behind the Bible school, there was a mountain. So he brought the Bible and then kontilang water. And until evening he read. So in the evening he finished one time. That's why he did this 3 years, so almost more than 1,000 times. And then I remember that. And then I never expected that I will be man of that kind of a Bible, reading the Bible. But God is leading me. Everybody, God wants to say to you. God wants to say to you. Holy Spirit is talking to you in different way. So must listen that and must obey whatever God say to you. Amen, everybody? Okay, anyway, let's pray, okay? Number 1, for today's message. Number 2, give thanks to God for God will give us a new car, okay? Staria or some Toyota. I will talk with maybe Robert and some minister about what kind of van is nice, okay?